ito, Sandro, na pag-usapan namin niya kahapon sa National Telecommunications Commission na sinasabi nila na overpricing daw yung sinisingil na piso sa kada text. Ikaw ba mahilig kang mag-text? Well, actually ako parang, since yun nga, mahilig din ako mag-text, ginagamit ko yung mga only text na lang din talaga. So hindi ko naman rin namomonitor kung kumbaga mas napapamahal ka ba sa ganun or napapamura. Pero I'm thinking na lang kumbaga na mura kasi kumbaga unlimited pero you have to pay a certain amount per month na lang for it. Yes, but Sandro, sabi nila dapat daw 80 centavos lang kada text. So alamin natin ang opinion ng isang IT expert at COO ng InfoChat. Let us all welcome Mr. Jerry Liao. Good morning. Good morning, Diane. Good morning, Sandro. And super good morning sa mga boss. Yes, Sir Jerry, umpisahan natin kasi nga kahapon nga nakausap namin yung sa NTC at sinasabi nga nila na overpricing daw yung piso na singil na kada text na supposedly dapat 80 centavos kasi every time daw na magte-text or every time na magte-text ka Globe to Smart or vice versa, ang binabayad ng Globe kay Smart is 35. Binaba ito ng NTC to 15 centavos. So, sinasabi ng NTC yung 20 centavos daw dapat maibalik sa consumers. Anong masasabi natin dito? Well, ito yung tinatawag nilang off-net, no? Para maliwanagan ng mga tagapanood natin na hindi lahat ng text. Gaya na nabanggit mo, yung Smart to Globe, Globe to Smart. Yun lang yung interconnection charge. Yun yung 35 cents na binaba ng 0.15. So, meron tayong parang adjustment na 20 cents, hindi ba? So, sinasabi nga ng NTC na kailangan itong 20 cents na to maibalik sa consumer at medyo malaki ito, no? Parang 20 cents. Pero kung titignan mo yung total from 2011 hanggang ngayon, umaabot to ng 7.04 billion. Ganun kalaki. Oo, ganun na kalaki. Na-accumulate na. Oo, kasi mula nung nilabas yung parang directive, nag-appeal and everything, so hindi na tupad o hindi na patupad. So ngayon, parang sinasabi niya, final to, kailangan ilibalik nyo na ito, yung 7.04 billion. So, ang question dito kasi is, of course, yung legality niyan, hindi naman natin parang kayang talakayin na parang dapat ba, sino ba dapat magbayad. Ang malaking katanungan dito is, kanino mo ibabalik to at magkano ibabalik ko sa kada. Yes. No? So, tandaan natin na meron tayong prepaid user, tapos meron tayong postpaid user. No? So, sa prepaid, automatically, wala na yan. Kasi, when I say wala na yan, yung records. Mahirapan din i-detect kung sino-sino sila. Oo, mahihirapan na eh. Meron mga SIM na natapon na. No? Yes. Tapos, prepaid nga, text ka ng text, parang namomonitor mo ba kung ilan yung off-net, yung Globe to Smart, Smart to Globe? Kasi kung Smart to Smart, Globe to Globe, wala yan. No? Hindi kasali yan. Yes. Pag naka-unli ka, hindi rin kasali yan. Okay. No? So, ang kasali lang talaga yung off-net text, no? Yung ibang network. Ibang network. Oo. So, siguro sa mga manonood natin o kahit kayong dalawa, kung tatanungin ko kayo, ilan text ang pinadala mo kay... Hindi ko na. Hindi mo Ito si maalala. Sandro naka-postpaid eh. Yes, actually ako naka-postpaid ako and then yun nga, every month nakikita ko naman yung breakdown ng billing na kumbaga, ganito karami yung tinext mo sa ibang network, ganun. Tapos doon nakalagay din yung mga presyo noon. So, yun yung nakikita nating hamon. Ano? Hindi natin sinasabing hindi dapat ibalik, di ba? Kasi nga, naglabas si NTC ng directive, pero nag-aapila pa yung mga telco. So, hindi pa ito final, di ba? May mahaba pang pag-uusap to. Pero yun nga, dahil nag-anunsyo, siyempre si Juan de la Cruz, naghihintay, no? Oy, may refund daw kami, no? Magkano sa akin? Hoping. Oo. So, ang katanungan, balik natin, no? Magkano nga sa'yo? No? Hindi naman pwedeng 7.04 billion, ilan ng subscriber? Billion din. Hindi, pag sasabihin ko hahatiin ko yun, di piso-piso na lang tayo lahat. Oo, ganun karami. Para talagang mawawala rin. Ang inisip siguro ng mga boss natin ay talagang malaki yung makukuha nila from this. Pero yun, kumbaga, dahil inisip natin na 20 centavos per text at inisip nga natin na marami tayong text na sinesend sa ibang networks, pero hindi nga natin kaya i-monitor lahat kung magkano nga nila. Kasi siyempre, mas malaki yung makukuha nung mas malakas mag-text. Yes, correct. Yung mas marami, hindi ba? Kung ikaw naman konti, siyempre konti rin lang mababalik sa'yo, hindi ba? Yes. Tapos siguro it's also na worth mentioning na ngayon, puro unli text, yung nabanggit mo nga, puro unlimited yan, ano? So when you say unlimited, hindi lang basta yung same network. Meron tinatawag na all network na May unlimited. promo na rin kasi na ganyan. Yes, oo, meron na rin ganon, no? So, like for example, yung nabanggit mo kanina, yung isang telco nga, kung pwede nang banggitin, let's say for example, yung Sun. Meron silang 200 pesos a month, 1,000 text messages. So, meaning to say, per text, 20 cents yun. No? Yes. All network yan, ha? 20 cents. Kung babalik ko sa yung 20 cents, dilugi pa ako. Yung 200, babalik ko pa sa'yo. Parang ganun, ano? So, parang medyo, kung titignan natin ngayon, yung text message natin ngayon, hindi na piso at hindi rin 80 cents. No? Actually, lower pa. Depende sa dami ng
text message na ipapadala mo. So, talagang hamon yan. Ulitin ko, hindi ko sinabing hindi dapat ibalik. Pero ang katanungan dito is, kanino ko Mahirap. Oo, mahirap. Kanino ko ibabalik at magkano ibabalik ko kada user? Yun, oo. Ito sir, question lang kasi 'di ba syempre meron na nga tayo ng mga only promos at mga texting promos. So ibig sabihin na kumbaga pag kinompute nila yung mga promo, let's say 300 pesos, they based it on the original price na yung piso nga. So kumbaga sinasabi nila na hindi dapat ibalik pag naka-promo. Pero pag inisip natin, kumbaga, yung computation ng promo, ginamit nila na figure para i-compute dito ay yung original, hindi yung less na nga na hiningi, na inaapila nga ng sa NTC. Oo. Bale, basically, ang inaano ng NTC ngayon, hindi kasama yung promo, hindi kasama yan. Kasama. Hindi Yung kasama mga yan. yung Right. off-net lang na, Yes. na gano'n. Yung nag-cross ng network. Na regular. Na regular. No? Na regular rate, hindi yung promo. So, kung nag-load ako, let's say, ng 10 pesos or let's say 50, tapos hindi ako nag-avail ng kahit na anong promo, then I started texting. Lahat ng, let's say, for example, I'm using Smart, lahat ng tinext ko sa Globe, Globe lang. Yun oo. ang may kasama, yun ang may may refund na sinasabi. 20 or dapat ang charge is not 1 peso but 80 cents. centavos. But Yes. Sir Jerry, sige, nasabi natin na napakahirap na magiging proseso sakaling manalo ang NTC sa kasong ito. Paano ba yung tingin mong pinakamasasuggest mo na magandang gawin para matugunan itong problemang ito? Well, maraming nagsasuggest na sabihin gawing libre na lang ang text for like how many months, no? Or baba na talaga yung ang tawag dito yung charge, no, na imbis na 80 gawing 60 cents or 50 cents for a certain period of time. But then again, yun nga, sinasabi ko nga na yung text message, unang-una, the business of text message is going down. Halos wala nang, parang hindi na kasing yung glory days ng text, hindi na pareho, no? Yes. Kasi ngayon may internet na, nandiyan na yung mga Viber, Nandiyan na yung WhatsApp, mga Viber, ganyan. WhatsApp, Yes. WeChat. Oo, nandiyan, or sinasabi naman ng iba, yung mga WeChat sa mga naka-smartphone yun, kaming mga Oo. text pa din kami, no? So, medyo dapat i-balance natin yan. So, to be honest, hindi ko talaga alam kung paano ibabalik yan, ano? Hindi ko rin naman pwede sabihin, huwag ibalik, no? Na, sige, yung 7.4 billion, bigay mo na yan. No? Hindi pwede rin, no? So, kailangan, siguro, ang pinakamagandang gawin dito is mag-usap ang NTC at yung mga telco operators, paano ba natin to aayusin? So, imbis na, let's say, siguro ibalik in form of load or in form of cash, baka naman pwedeng pagandahin mo yung infrastructure mo, no? So, kasi, like for example, sa inyo, was there a time nag-complain kayo about your rate ng text message? Parang hindi di ba? Hindi naman, sabi mo nga kanina, basta monthly ito binabayaran ko, kahit prepaid ako. Hindi ako siguro more of yung signal lang pinapakailaman ko. And yung Yan. service actually. Oo, service. yan yung maraming concern ngayon. Bad signal, no signal at all, no? Or let's say yung text message, pag send ko, bukas na nakakarating. Di ba? Internet connection ko, gusto ko mag-visit ng isang site, napakabagal. Pera yun eh. No? Hindi mo lang naka-quantify na piso. Diba? Yes. But the fact na you're paying a certain amount for this time, bago ko ma-view yung buong website, ang tagal. Ang tagal, correct. Hindi nawawalan din ako ng pera doon. Di ba? Parang nauubos yung load ko, parang ganun, pero sa internet, di ba? So I think yun yung isang dapat nating pagtuunan na kailangan pagandahin din yung serbisyo na yan para hindi rin kumaga sa nawawalan, no, yung ating mga consumer. Yes. Sir, the question ko lang about yung mga off-net messaging. How come, is this something na kumbaga nagiging problema rin sa ibang bansa na parang na-experience din ba nila yung difference ng pricing at kumbaga parang bakit tayo kailangan mag-apila pa dahil sa pagbaba ng presyo? Sa kanila ba ay may mga ganitong instances rin na nangyari? Sa in the past? ibang bansa, flat rate eh. Okay. No? Parang postpaid, parang gano'n. A certain amount, sige na, mag-text na kayo, parang gano'n. So, naka-embed na yung, kung may off-net man yan or something, naka-embed na doon. Basta, isang rate ang bayaran mo, lahat nandyan na. Yung ganyan, sir, hindi ba posibleng magawa natin yan dito sa ating mga telcos? Actually, meron tayo yung postpaid, yun eh. Okay. Pero tayo kasi parang prepaid country, parang tingin. Yes, Di ba? oo. Kasi nga, hindi naman lahat kaya ng Pa rin yung 200 a month, for example, or let's say 300. Minsan, may mga kilala ko na nag-load ng 10 pesos, 5 pesos. So, minsan parang tinatanong ko, para saan yung 5 pesos mo? Tatagal ba yan? Hindi, kailangan ko lang i-text yung kamag-anak ko. Isang text lang na gano'n. Ano? Pwede na sa kanila yon, hindi ba? So, depende kasi no, sa yung purchasing power natin. Ano? So, dito sa atin talaga, yung prepaid ang medyo It's more malaki. effective also. And mas kaya nila, no? They cannot shell out 200 pesos na one time or Yes. 'di ba? Pero kung titingnan mo, parang mas
sa isang buwan, mas mura yun eh, Mas di ba? makakamura ka. Oo, pero wala akong 200 sa bulsa ko. Meron lang akong 10 pesos o 50 pesos. O, hahatiin ko yun, no? Sa 50, yung 30 sa load, 20 pagkain ko. Di ba? So, ganun ang nangyayari. So, medyo, kaya nagkaroon tayo ng ganyang problema. Well, actually, as of the moment, talagang wala pa namang final. Talagang inaantay pa rin natin yung kung ano uusad itong kasong ito. So ngayon, sa mga consumers, mag-aantay lang naman muna tayo. At sana wag rin tayo talagang totally umasa agad sa mangyayari. So ngayon, antay lang tayo ng update. Siguro, Sir Jerry, any message to our viewers? Siguro, yun nga, ulitin ko lang yung sinabi mo na kung magsano, mayroong ganitong usapin, tapos sabi nga, we are entitled to some refund, so maghintay lang tayo. Tapos siguro nga, para sa akin moving forward, mas importante nga yung sa internet, yung mga serbisyo, no? Make sure na pag nag-text ako, kailangan makarating dun real time, no? Tapos may signal, tapos mabilis yung access sa internet dahil binabayaran ko din yun, no? So any delays na mangyari, nawawalan Bayad ka pa ako. rin, no? Nawawalan ako doon, ano? Kasi siyempre, kung hindi umabot yung text message ko sa iyo, intangible loss yun, di ba? Parang meron ako sinasabi sa'yo, the next day mo na nakuha. So sana, makuha ko kaagad, di ba? So yun yung challenge. I think, tama naman yung ginagawa ng NTC, minomonitor niya yung telco operators, tama yan, it strikes the balance, you know? So, but then again, yung service, yung infrastructure, kailangan pagandahin pa. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Jerry Liao, IT expert and COO of InfoChat. Maraming salamat Thank po sa you. inyong panahon ngayon, mga Sir Jerry.